Hello guys! Welcome sa aking walang kwentang channel. So nandito na naman tayo para sa panibagong video. So ayun na nga guys, sinamon na tayo ng ating kalaban na si Kero. Hindi naman, kaibigan natin ito guys. So inahamon niya tayo para itest yung kanyang character na Rage Fighter guys. So ito na yung pinakahihintay nyo for some of the players ng MU Monarch, yung stats ng Rage Fighter na malakas. Actually malakas talaga to guys, no, kahit nung BK pa siya tsaka nung GL, pero mas malakas siya ngayon. Hindi talaga ako manalo sa kanya kahit 2 buhay or naka-advent na ako dito na skill. So ano nga ba yung magandang stats nito kung bakit naging ganito siya kalakas? Although oo, spender siya guys ng konti. Spender talaga siya kasi wala siyang third wing, ay meron siyang third wing na may mga options. Nakuha niya na rin sa rebate. So medyo malaki-laki na rin ang nagastos niya. Pero it doesn't mean na hindi talaga dapat tayo makakasabay, di ba? Dapat kahit paano makakasabay tayo dito. Kaso wala eh. Ewan ko bakit ang layo nung lakas namin. So anyway, siya pala ay nasa rank 12 ata sa overall server namin sa cross server. Kasama namin yung 129 hanggang 144. To think na siya ay pang 143 server. Tayo naman ay 144. So pero biruin mo yun, ako ay nasa rank 35, siya ay rank 12 nga, sabi ko nga sa inyo. Pero ano, ang layo talaga ng lakas namin. Tapos sa server namin pang rank 4 ata siya or rank 3, tayo ay nasa rank 8. So ano nga ba yung AGI at saka STR at saka energy? So sabi niya naglagay daw siya ng energy na 396, siguro para sa buff, para makuha niya yon, at saka sa ibang mga skills. Hindi ko pa kasi natatanong yung skills niya sa susunod na vlog na yon, at saka sa master talent and skill talents niya. So dito muna tayo sa stats ng character niya guys. Kasi nung una, nung STR tsaka AG lang siya, hindi niya daw nilagyan yung energy. Ang problema daw, hindi siya manalo doon sa wizard. Nananalo siya kaso namamicro nga daw siya. So hirap na hirap siyang humabol, hirap na hirap daw siyang patayin yung wizard kasi namamicro nga daw sila. So ngayon nilagyan niya tong energy niya na 396. So ayun, natalo niya na daw si Jejen, no? So, yung pang top 4 namin. So hindi nagkakalayo yung lakas nila. Mas mataas pa nga yung level ng wizard eh. Parang 626 yung wizard or 632 ata pag-guild namin yon. Tapos itong si Kero ay nasa 620 ata, ganon. Kunti lang din yung lamang nito sa level sa atin eh, kasi na-stop ito ng ilang buwan or 2 months. 2 or 1 month ata siya na-stop. So taas yung AG niya 1.2 daw na dinagdag niya. Tapos yung STR niya ay 2.9k. Yun yung dinagdagan niya na STR and AG. So take note nyo guys kung gusto nyo gayahin yung build ng stats nitong si Kero na malakas na Rage Fighter. 396 ang energy, 1.2 ang AG ba yun? So ano nyo na lang, tignan nyo na lang doon sa video natin. Tapos 2.9 naman ang STR guys. So kasi pag nag level 500 na kayo, hindi na yan madadagdagan, 'di ba? Kasi ang madadagdagan na sa atin yung option. So yung stats natin, syempre pwede natin kumuha kasi sigurado ito may mga fruits na ginamit ito si Kero. So baka nakadagdag yun kung bakit ang taas ng STR niya naging 2.9. Kasi tayo ilan lang naman ang STR natin, 'di ba? Then to think siguro ang per level na madadagdag sa stats ng mga Rage Fighter tsaka yung GL ay parang 8 or 7 points. If I'm not mistaken kasi hindi ako familiar sa mga additional points na nadadagdag dun sa mga bagong class. Okay, kasi nung EMG ay yung mga Magic Gladiator dati nung naglalaro ko sa Mobius, parang 7 points ata ang dagdag nun sa pag level up tayo, kaya mas lamang sila sa stats compare dito sa Blade Knight, no? So sa master talent niya, siya pala ay bravery guys, diba? Kaya ang lakas. Tapos wala din daw problema sa sa XP kasi nung una may syempre kinakapa niya pa lang yung kanyang class
So, yung bago niyang class na Rage Fighter, medyo nahihirapan daw siya sa experience sa pagpapalevel. Pero, since the moment na dinagdagan yung energy niya at binago niya yung mga stats niya, so yan na, nakakahabol na siya sa pa-level sa atin. Kasi yung isa natin na kasama, taga Cambodia kasi siya, from GL, lumipat siya sa Rage Fighter nung lumabas yung Rage Fighter. Then, bumalik siya sa Rage Fighter, bumalik siya sa Grow Lancer. Kasi nga siguro medyo natabangan siya dito sa RF. Pero, sabi dito kasi, sabi niya kasi si Kero, siguro daw kasi hindi siya nag-experiment yung si Mimbi. Mimbi kasi ang pangalan nun guys, yung taga Cambodia na malakas sa amin. Top 2 ata siya or top 1. Dati siya top 1, ngayon parang top 2 na. Syempre siguro sa mga pag-i-spend na ubos yung pera na imbis na pagpapataas ng karakter niya. Yung kasabay, yung top 2 namin, sunod-sunod dire-diretso lang sa pagpapalakas ng mga fluorides, ganyan, tsaka mga items. So, yan yung lakas ng ating Rage Fighter dito sa server namin na 144. 141 to 144 server. Siya yung top 1 namin na Rage Fighter. Tayo ay top 1 na Blade Knight. Pero malayo talaga yung lakas namin dalawa dito. Hindi ako manalo kahit na siguro 2 buhay nito ni Kero laban sa akin. Tapos, meron pa siyang skill guys. Napakadaya. Ang duga nung skill na yon na para siyang nagda-dash or nagbi-blink. Sabi niya dito, yung blink niya parang 10 seconds and 30 seconds yung blink or yung dash, parang ganun. Kasi tapos alayo pa ng range. Pwede kang habulin nito. Ang Blade Knight wala namang pantakbo, 'di ba? Rage lang, wala talaga pantakbo. 'Di ba? Kahit yung Fatal Strike niya, pang slow lang naman, tapos mahahabol ka rin naman nun. Sandali lang naman yung Fatal Strike. So kapag Blade Knight, ang gagawin ng Blade Knight, makikipagsabayan na lang. Unlike sa Wizard, pwede maka-chani-chani, pero itong Blade Knight hindi pwede. Tapos, ito namang Rage Fighter, pag nag-blink ang Wizard, magbi-blink din itong Rage Fighter. So, matidikitan niya na yung, yan o, biro mo yung talon na yun, matidikitan niya na yung Wizard. So, wala talaga sinabi ang Wizard dito. 'Di ba? Kasi ang forte ng Wizard ay syempre yung malayo ang atake. Kaya nga durog lagi ang EMG, 'di ba, sa mga labanan namin dahil nga malakas ang damage nila pero napakalambot nila. So kapag nadikitan sila, durog talaga ang EMG. Kahit din naman ang STRMG, mas matigas nga lang ang STRMG kahit papaano. Pero kapag ito nag-blink sa harap mo itong RF, yung Rage Fighter na to, bukod sa merong reduction na 10%, sabi niya sa atin, ibig sabihin nun, pag nag-blink siya sa'yo, may 10% damage reduction ka. Ibig sabihin nun, hihina yung damage mo sa kanya, diba? Kaya nga kapag nag-blink siya, parang ang hina ng damage ko, unti lang yung mga damage na malalakas. Pero dahil sa 10% reduction, parang tumitigas sila. Kasi nga, affected ka noong kanyang skill. So, isa sa mga OP yung madaya yun na skill, no, para sa akin. Kasi, biruin mo, yung fluorite lang natin na kukuhain na maximum na hirap tayong ipa-level pag i-level 12 hanggang, kasi yung plano natin yung makuwala natin yung sa ice na 20% na chance, tapos 34% damage na additional sa atin. Tapos, the rest, kukunin na natin sa win. So, sa win, pag kinuha natin yon, ganun yung magiging setup ng ating skill, ng ating fluorides. Ang makukuha lang natin na damage reduction PVP ay 9.83%. Damage reduction lang. Pero dito, skill lang yun, guys. 10% na yung reduction. Kaya hina ng bawas ko sa kanya, 'di ba? Para siyang katulad nung DL. Yung DL kasi may reduction din, 'di ba? Yung charisma, DL charisma. So, OP talaga to, guys. Malakas talaga tong Rage Fighter. Hindi lang talaga muna siguro nila nakikita or na-explore itong building ng Rage Fighter. Pero ang lakas talaga ng Rage Fighter. Sobra. Noong una, parang hinang-hina ako dito. Kasi syempre, galing sa Blade Knight itong si Kero. Tapos, ang layo, nung naglalaban kami, ang layo talaga ng lakas namin. Pero nung
pagdating dito sa Rage Fighter na grabe, ang lakas. Parang may skill pa nga siyang kaya niyang ubusin yung buhay mo nang sa split of seconds eh. Diba? So, ganun kalakas ito, guys. So, kayo ba, ano bang intake nyo dito sa Rage Fighter natin? So, ang purpose lang na video na ito, guys, ay yung kanyang stats para malaman lang natin. At the same time, yung ibang mga master talent, tignan natin kung may mga magre-request at tignan natin kung makukuha natin yung mga build nitong ni Keros sa ating character, sa kanyang character, guys. So, kung umabot ka pala sa video na ito, please consider like and subscribe sa ating bagong channel na JT Cap Gamer. That is kasi tayo si Teacher Pogi. So, maraming salamat and have a good day. Bye-bye!